I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. Last night, I asked the president of the Liberal Party to begin that process. This country deserves a real choice in the next election, and it has become clear to me that if I'm having to fight internal battles. At ito na nga mga abe, maingay na balita sa buong Canada at sa buong mundo na siguro na ang Prime Minister o ang punong ministro ng Canada na si Justin Trudeau at ng leader ng Liberal Party ay nag-resign na. No? At ito po ay parang, para sa akin ito ay resignation na may kondisyon. Sapagkat ang mangyayari po, maririnig nyo po kung babasahin nyo or pakikinggan nyo yung balita na sinabi, siya ay magre-resign at bilang Prime Minister at ng leader ng Liberal Party, pero kailangan mamili no ng leader sa pamamagitan ng eleksyon ng kanilang party, yung caucus ng Liberal Party. Pero hindi niya sinabi kung siya isasali dito sa ano na to, no? Sa election na to. Walang paglilinaw. Pero sana wag na siyang sumali kasi mga abe, mababa ang rating ni Justin Trudeau. Kung titingnan niyo po sa numeros, no, sa mga Googles at sa hinahatid ng mga balita dito sa Canada at pati na rin ng mga independent political analysts, mababa ang numero ni Justin Trudeau compare kay Pierre Poilievre ng Progressive Conservatives, no? Dati kasi nagdidikit lang ang leader ng ang PC at ang Liberal. Siguro mga diferensya konti lang, mga 2 o 3, no? So lamang pa rin sila, pero ngayon mas malaki na ang lamang ng leader ng Progressive Conservatives na kaya kung magkaka-eleksyon tsako matatalo ang Liberal Party ng Progressive Conservatives, no? So ganun ang nangyari. So internally, maugong na balita ito mga abe, October pa lang, na after ng kanilang summer vacation, babalik sila ng fall session. Maugong na tong mga balita na ito na ang caucus o karamihan ng miyembro ng Liberal Party ay hindi na masaya sa panunungkulan o sa leadership ni Justin Trudeau, no? At hindi lang sa caucus nila, pati ang mga pangkaraniwang Canadian. Hindi po tayo political analyst, pero tayo po ay nakikialam sa isyong ito sapagkat tayo po ay Canadian na at dito tayo nakatira. Kaya mas may pakialam po ako sa nangyayari dito. At ngayon, sa mga nakikinig sa akin at nanonood na Canadian, gusto ko pong ibahagi sa inyo yung mga nalalaman ko sa pasikot-sikot na kahit na konti lang na nangyayari sa political arena dito sa Canada. Okay? So, ganun ang nangyari. Pati yung mga political analyst na nag-aanalisa ng sinabi ni Justin Trudeau kanina, parang hindi siya apologetic sa nangyayari doon sa kanyang partido, no? Kasi po dito sa Canada, by party, no, yung ideology ng partido, talagang pinaninindigan nila yan. Hindi po katulad sa Pilipinas na napakaraming partido. May mga partido na kung tinatawag nila midnight parties, no? Kapag nagkahiwa-hiwalay yung mga tropa or magkakasama sa partido, no? Na kung hindi nila nakuha yung leadership, magbubuo sila ng sarili ng partido. Hindi po ganito dito sa Canada. Mahigpit at talagang ang ideology yung pinaglalaban ng bawat partido, no? At si Justin Trudeau ay naging Prime Minister noong October 2015. At kung titingnan nyo po sa kasaysayan, noong 2013, naging siya ang nahalal bilang leader ng partido ng Liberal Party. At nung time na yon, medyo maganda ang kanyang popularity dahil si Stephen Harper ay medyo maganda ang kanyang track record ng mga panahon na yon. Kaso matagal na siyang nakaupo, no? 2008 naging sikat si Steve Harper kasi nanalo siya dahil nagkaroon ng snap election nun. Siya yung leader ng Progressive Conservative. Siya yung naabutan kong Prime Minister dito. And during that time, ang Canada ang may strongest economy sa buong mundo.
kahit na merong financial crisis noong 2008. So kung sino po nakakaalala ng financial crisis noong 2008, especially noong mga galing sa Middle East, alam na alam nyo na yan. Yun yung kabud na lang nagsasara ang mga proyekto noong mga panahon na yon. Pero dahil nga matagal na siyang nanunungkulan, noong 2015 election, tinalo po siya, no, ni Justin Trudeau. So simula noon si Justin Trudeau ang naging prime minister. Pero dito sa Canada, kapag ka ikaw ay leader ng isang ng partido, especially sa federal leadership or party, kapag natalo ka bilang kandidato o frontrunner or nominee ng partidong iyon, bilang delikadesa mo, kahit na konti lang lamang ng kalaban mo, magre-resign ka out of delikadesa. Okay? So, simula noon, nag-resign si Stephen Harper. Pero nanalo siya sa kanyang sa kanyang tinatawag na na kanyang riding, no, kung yung nasasakupan niya, yung constituent niya, yung sa kanyang area, no. Kaya lang I think, if I'm not mistaken, nagretiro siya out of delikadesa. So pagkatapos noon, ang pumalis sa kanya noong 2015 si Rona Ambrose. Kaso 2 years lang siyang naging leader ng opposition. Naging opposition ng time na yon na bumabati ko kay Trudeau. Naging si Andrew Scheer, tapos nagkaroon ng election noong 2017. Natalo si Andrew Scheer, kaya resign siya, yung PC leader na si Andrew Scheer. Nag-resign siya bilang party leader, at kaya naupo si Erin O'Toole noong 2020. Kaso noong 2021, no, during pandemic, dito nagtawag ng snap election or election again si Justin Trudeau. Kasi nga, nung mga time na yon, nung 2017, naging minority government ang Liberal Party. No, unang minority government siya. Pag sinabi mong minority government, mga abe, kumbaga, nanalo ka sa seat, halimbawa lang po to, no, wala akong exact numbers, no. Halimbawa ang riding na pagtatalunan is 100, no? 100 ridings. Kapag nakuha mo doon 80, no? Or kahit na 60%, no, ng riding na 'yon, ikaw ang majority government. Pero nung time na 'yon, below 50 ang nakuha. Halimbawa lang po ito, no? Below 50% ang nakuha ni Justin Trudeau or ng Liberal. Kaya kinakailangan niya, no, ang NDP noong 2020 kasi noong 2021 nagkaroon na naman ng election. So hindi pa rin siya naging majority government, mas bumaba pa, naging minority. So nakipagtulungan siya diyan sa NDP. So kumbaga nagsama yung puwersa ng NDP tsaka ng Liberal Party, hindi bilang isang partido, kumbaga sa mga polisiya, no? Merong mga policy na gustong ibigay ang NDP na pagbibigyan ng Liberal Party. Halimbawa na dito yung sa mga dental care ng mga mahihirap, maganda naman yon. Kaso hindi niya maipatupad yung talagang mga tinatawag na policy kasi masyadong marami ang kalaban ng liberal na PC, kaya minsan natatalo siya sa mga boto. At nung time ng 2021 election, doon na medyo bumababa yung ratings ng liberal sapagkat maraming mga tao, isa na ako doon, na nadismaya na nagpatawag ka ng eleksyon, hindi ka patapos sa pandemic, no? 2021 lang yun. At ang mga tao talagang hindi pa alam ang kumbaga, hindi pa nakakapag-adjust sa mga new norms ng mga panahon na yun. Magtatawag ka ng eleksyon. At kapag nagtawag ka ng eleksyon, mga abe, ikaw ay gagastos, no? Gagastos ka tiyak. At simula noon, medyo humihina ang popularidad ng Liberal Party. At ngayon nga, noong 2021, na natalo ang PC or ang Progressive Conservatives na si Erin O'Toole, nagkaroon ng isa na si Candice Bergen, no? 2 years lang yon.
Pero after 2022, napalitan na agad siya ng ni panibago na si Pierre Poilievre, no? At naging matunog nga ito, na talagang malakas tong bumatikos kay Justin Trudeau. At hanggang ngayon. Kaya lang nga, hindi lang po ang kalaban ni Justin Trudeau ay ang progressive conservatives at ang ilang mga tao sa Canada, no? At hindi lang 'yun ang naging matunog niyang kalaban, pati na rin ang mga politika sa loob ng kanyang caucus at ng kanyang Liberal Party. Kabilang na nito 3 weeks ago na ang kanyang kanang kamay, no? Si Christian Freeland, ang finance minister, ay nag-resign, no? Nag-resign po. At doon medyo malakas na ang ugong-ugong na medyo malakas ang panawagan na mag-resign o magbitiw bilang PC or bilang Liberal Party leader itong si Justin Trudeau, dahil po si Christian Freeland ay isa sa mga talagang kanang kamay ni Justin Trudeau, no? Sa lahat ng polisiya, kumbaga siya ay yung madalas na kasama. Kaso palagay ko, mga abito, palagay ko lang po ito, hindi sila nagkasundo doon sa HST tax, no? Kasi ang finance minister nito ay si Christian Freeland. Hindi po tayo sigurado, pero palagay ko lang po isa to sa mga malaking issue, no? So bilang Canadian, bilang immigrant po na nandito, ano po ba yung mensahe nito sa atin na sa ganitong pangyayari, magalak tayo sapagkat ang demokrasya sa bansang ito ay umiiral. Hindi mo na kailangang gumawa ng rally sa labas, no? Kagaya ng ginagawa natin sa Pilipinas, o magkaroon ng mga black propaganda para ihinaing mo sa gobyerno yung satisfaction mo sa nangyayari. So naririnig yan, no? Kasi ang grassroots dito, kaya maganda dito, yung mga constituent ng mga tawag dito, mga members of the parliament, talagang nagpupunta yan sa kanilang riding at tinatanong, no, yung mga yung mga hinaing nila. At ginagamit nila yung mga datos ng mga independent na sa survey para hingin ng pulso ng mamamayan. At dito sa Canada, binabantayan nila yan. At pati ang mga partido, no, inuunahan na nila yan kasi yung idealism ng ideolohiya ng partido ang nangingibabaw pa rin. Yung kapakanan ng mas nakararami, no? Hindi porket prime minister ka na dito, sobra na yung kapangyarihan mo. Maihatulad ko lang sa Pilipinas nga, ang dami ng mga kung ano-anong mga tinatawag na issue, no? Ay talagang kapit tuko pa rin sa pwesto. Dito nakikita mo na binabantayan ang demokrasya ng bansa. One thing, no, sa mga gusto mag-apply as immigrant, yung mga may mga student visa na or yung mga may asylum seeker, medyo magbantay po kayo sa balita sapagkat kapag nagpalit ng leadership, malamang magpapalit po ng tinatawag na mga policy ang gobyerno ng Canada. At wag po kayong matakot, no, sapagkat kung ano man po ang gagawing pagbabago sa mga pulisiya, ito naman po ay sa ikabubuti ng nakararami, no? Hindi lang po ng iilan. Ganun talaga, kailangan po tayong sumunod sa proseso at wala po talagang shortcut sa buhay, no? Huwag po tayong mag-alala. Mas maganda magbantay, magtanong sa mga dapat pagtanungan at sumunod sa pulisiya, walang shortcut. At this mess of Liberal Party, hindi lamang ito isyong political. Ito rin ay may kasamang issue sa pamamagitan ng immigration system, no? Sistema sa pagkuha ng immigration, yung usaping panglabas, kagaya ng mga war in Ukraine and Russia and issue sa Middle East. At isa pa yung tinatawag na financial or mga inflation rate ng pananalapi, sapagkat yung mga ganong issue po ang tinututukan dito ng mga tinatawag na mga developed country kagaya ng Canada,
no? Yung tatlong malaking issue na yon. Yung issue panlabas, yung immigration, at yung financial na aspeto. Sapagkat kapag ka mahina yun, foundation na yon, mahihirapan ka na kunin ang loob ng mga tinatawag na mga middle class. Dito sa mga developed countries, middle class ang nililigawan. Sa Pilipinas, ang masa, no? Ang masa at ang medyo poorest of the poor. Magalit na kayo sa magalit. No? Pero kasi sa Pilipinas, mga abe, nasasanay ang mga tao dun sa ayuda, no? Yung panandalian. Panandalian. Ito yata yung liberal, ginagawa nilang style yon. Ngunit ang mga nasa middle class, no, mas nakararami, nag-iisip sila ang gusto namin, ang gusto nila yung tinatawag na pangmatagalang solusyon, hindi yung band-aid solution. Kaya medyo sa loob at yan ang nararamdaman palagay ko ng caucus o ng majority ng liberal government, kaya talagang gusto nilang magpalit na ng leadership. Pero nga, itong si Justin Trudeau, kung papansinin niyo yung kanyang speech, no? Hindi ko sigurado kung siya ay sasali dun sa botohan within Liberal Party na na pagpili ng papalit sa kanya. Kaya lamang sa October magkakaroon na ng eleksyon at medyo huli na ang lahat sa Liberal Party kung ngayon pa magpapakilala ng panibagong leader ng Liberal at meron niyang tinatawag na confidence vote, no, sa Marso. At kung nagkaroon naman ng confidence votes at matalo ang Liberal sa confidence vote, ay magkakaroon ng early elections. At dito na magkakaalaman kung ang NDP ay makakapasok or ang Progressive Conservatives na nangunguna sa survey at ang tinatawag or mananatili ang Liberal Party, no? Hindi natin alam kung si Justin Trudeau pa rin or yung bagong pipiliin, no? Pero palagay ko sa akin palagay, no, medyo mahihirapan si Justin Trudeau na manalo sa caucus niya kasi kahit doon medyo double digit ang lamang ng kalaban, no? Actually Christian Freeland nga yung kanyang kanang kamay ang medyo mataas ang boto, no? Just in case, no, yung mga agam-agam lang. Makikita nyo yan ang numero sa Google sa mga Canadian news outlet, no? At kung may mali po ako, bigyan pansin nyo po dyan sa sa ating comment section. Pero ulitin ko po, hindi po tayo political analyst, medyo may pakialam lang po tayo sa nangyayari sapagkat medyo malaki-laki po ang mga tax na binabawas sa atin, kaya binabantayan po natin ang issue political, ekonomiya, immigration policy dito sa Canada sapagkat yan po ay obligasyon ko po yun bilang mamamayan ng bansang ito. Pero hindi ko pa rin po nakakalimutan na ako pa rin po ay nanggaling sa Pilipinas. Yun lamang po gusto ko pong linawanagin. Yun lamang po ang aking ang punto ni Abe sa araw na ito, sa vlog na ito. At kung may mga tanong po kayo sa akin, tanong lang po kayo dyan. Marami po tayong hinahandog sa channel na to. Yun lamang po. Magandang gabi, magandang araw at magandang umaga. Best regards, Kuya JDL. Bye-bye.